Kapag ang araw ay naglalaho sa likod ng mga burol ng lawa ng Iyasi, sa Tanzania, nagsisimula ang isang laro ng kaligtasan na kakaunting tao na lamang sa mundo ang nakakaalam. Ang mga hadzabe ay walang mga bakod. Walang mga baril. Walang mga pader na konkreto sa pagitan nila at ng pinakamalalaking mandaragit sa planeta. Gayunpaman, sa loob ng mahigit 50,000 taon, ang tribong ito na may mas mababa sa 1,300 katao ay natutulog sa labas, sa mga pansamantalang kampo, na pinaliligiran ng mga leon, leopardo, at hyena. Gabi-gabi. At tuwing umaga, nagigising silang buhay. Kung ikaw ay mahilig sa mga mailap na hayop at mga totoong dokumentaryo, huwag umalis sa video na ito. Panoorin hanggang sa huli, mag-subscribe na sa channel at magkomento kung taga-saan ka nanonood. Kapag ang araw ay naglalaho sa likod ng mga burol ng lawa ng Iyasi, sa Tanzania, nagsisimula ang isang laro ng kaligtasan na kakaunting tao na lamang sa mundo ang nakakaalam. Ang mga hadzabe ay walang mga bakod. Walang mga baril. Walang mga pader na konkreto sa pagitan nila at ng pinakamalalaking mandaragit sa planeta. Gayunpaman, sa loob ng mahigit 50,000 taon, ang tribong ito na may mas mababa sa 1,300 katao ay natutulog sa labas, sa mga pansamantalang kampo, na pinaliligiran ng mga leon, leopardo, at hyena. Gabi-gabi. At tuwing umaga, nagigising silang buhay. Kung ikaw ay mahilig sa mga mailap na hayop at mga totoong dokumentaryo, huwag umalis sa video na ito. Panoorin hanggang sa huli, mag-subscribe na sa channel at magkomento kung taga-saan ka nanonood. Isipin ang senaryo. Isang teritoryo na humigit kumulang 1,500 kilometro kwadrado ng Tanzanian savanna, sa pagitan ng lambak ng Yaeda at ng mga baybay ng lawa ng Iyasi, sa puso ng Great Rift Valley. Ito ay isang tanawin ng mga mabatong eskarpa, kagubatan ng akasya, mga sinaunang baobab, at mga matinik na palumpong na umaabot hanggang sa dulo ng paningin. Walang mga sementadong kalsada. Walang mga post ng ilaw. Walang mga ospital o presinto ng pulis sa makatuwirang distansya. Ito ang teritoryo na tinatawag ng mga hadzabe na tahanan mula pa bago ang huling panahon ng yelo, bago pa man naisip ang mga piramide ng Ehipto, bago pa ang imbensyon ng agrikultura at pagsulat. Ang mga pag-aaral sa genetika na isinagawa sa mga nakalipas na dekada ay nagbunyag ng isang bagay na luwar karaniwan tungkol sa mga taong ito. Ang lahi ng mga hadzabe ay humiwalay sa natitirang bahagi ng sangkatauhan humigit kumulang 50,000 taon na ang nakalilipas, na ginagawa silang isa sa mga pinakaluma at pinakahiwalay na sanga ng puno ng pamilya ng tao. Wala silang kilalang malapit na kamag-anak sa genetika. Ang kanilang wika, ang Hadzan, ay itinuturing na isang linguistic isolate, na walang napatunayang koneksyon sa anumang ibang umiiral na wika sa planeta. Kapag nakarinig ka ng isang hadzabe na nagsasalita, nakakarinig ka ng mga tunog na umaalingaw-ngaw sa loob ng libu-libong taon, mga klik ng dila at mga tunog na gutural na maaaring kumakatawan sa isa sa mga pinakalumang anyo ng komunikasyon ng tao na ginagamit pa rin. Masdan ang nangyayari kapag ang kadiliman ay bumalot sa savanna. Sa isang dako sa pagitan ng mga bato at mga palumpong, mayroong isang kampo na may humigit kumulang 20 hanggang 30 tao. 3 o 4 na dampa na gawa sa mga pinag-isang sanga at tuyong damo ang matatagpuan sa isang patag na lugar sa tuktok ng isang mabatong burol. Ang bawat dampa ay may taas na humigit kumulang 1 metro at 80 sentimetro na itinayo sa loob ng mas mababa sa 2 oras ng mga kababaihan ng tribo gamit lamang ang mga materyales na matatagpuan sa paligid. Walang punong pinuputol para dito. Walang kagubatang ibinubuwal. Ang mga sanga ay kinukuha mula sa lupa. Ang mga damo ay inaani ng hindi binubunot ang mga ugat. Kapag ang grupo ay umalis, sa loob ng 2 o 3 linggo, ang mga estrukturang ito ay babalik lamang sa lupa, nang hindi nag-iwan ng anumang peklat sa tanawin. Ang apoy sa gitna ng kampo ay mahina ang alab. Hindi ito isang malaki at kamanghamanghang apoy, tulad ng mga nakikita mo sa mga pelikula. Ito ay maliit, kontrolado, sapat lamang para magpainit at magbigay ng liwanag. Ang isang lalaking hadzabe ay kayang magpaapoy sa pamamagitan ng pagpihit ng isang patpat sa pagitan ng kanyang mga palad sa loob ng mas mababa sa 30 segundo. Ito ay isang kasanayan na natututunan ng bawat bata bago pa man nila lubos na mapunuan ang pagsasalita. Ang apoy ay buhay. Ang apoy ay proteksyon. Ang apoy ang unang linya ng depensa laban sa mga mandaragit na nag-aabang sa kadiliman sa paligid. Ngunit hindi ito ang tanging linya ng depensa.
Isaalang-alang ang sitwasyon ng malalaking pusa sa rehiyon. Ang isang adultong lalaking leon ay maaaring tumimbang ng hanggang 250 kilo, katumbas ng 3 adultong lalaki na pinagsama-sama. Ang kanilang mga pangil ay umaabot sa 8 sentimetro ang haba. Ang kanilang kagat ay naglalabas ng puwersa na humigit kumulang 450 kilo bawat sentimetro kwadrado, sapat na upang madaling durugin ang mga buto. Ang leopardo ay mas maliit, sa pagitan ng 60 at 70 kilo, ngunit binabawi ang laki nito sa pamamagitan ng pambihirang liksi, kakayahang umakyat sa mga puno, habang dala ang huli na kasing bigat nito, at hilig sa pangangaso sa gabi, kung kailan ang kanilang paningin ay 6 na beses na mas matalas kaysa sa tao. Ang mga hyena malhadas, na madalas maliitin, ay nangangaso sa mga pangkat na umaabot sa 80 individual at may pinakamalakas na kagat sa lahat ng mga mamalyang lupa kung ihahambing sa laki ng katawan. Kaya nilang durugin ang mga buto na iniwan na ng mga leon dahil sa sobrang tigas. At ang lahat ng mga nilalang na ito ay nagpapatrolya sa parehong teritoryo kung saan ang mga hadzabe ay natutulog sa ilalim ng mga bituin. Kaya paano posible na ang isang sambayanan na walang mga pader, walang modernong sandata, walang teknolohiya ng pagmamatsyag, ay mabuhay gabi-gabi sa kapaligirang ito? Ang sagot ay nagsisimula sa isang bagay na natuklasan ng mga siyentipiko mula sa Duke University noong 2017 lamang, matapos pag-aralan ang mga pattern ng pagtulog ng mga hadzabe sa loob ng 20 magkakasunod na araw. Nilagyan ng mga mananaliksik ang 33 voluntaryong hadzabe ng mga actigraph, maliliit na kagamitan na katulad ng mga relo sa bisig na nagtatala ng mga paggalaw minuto-minuto habang natutulog. Ang kanilang natuklasan ay ganap na humamon sa mga inaasahan ng kanluranin tungkol sa kung paano dapat matulog ang mga tao. Sa buong panahon ng obserbasyon, ang lahat ng mga kalahok ay sabay-sabay na natutulog sa loob lamang ng 18 minuto. 18 minuto. Sa loob ng 20 araw. Ibig sabihin nito, sa anumang sandali ng gabi, laging mayroong gising sa kampo. Hindi dahil sa formal na pagtatalaga, hindi dahil may inatasan na magbantay, kundi dahil sa isang natural na pagkakaiba sa mga pattern ng pagtulog na binuo ng mga hadzabe sa loob ng libu-libong taon ng ebolusyon. Ang mga nakatatanda ay may tendensyang matulog ng mas maunti at magising ng mas maaga. Ang mga mas bata ay nananatiling gising hanggang sa mas malalim na gabi. At sa buong gabi, ang iba't ibang miyembro ng grupo ay natural na nagigising sa iba't ibang sandali na lumilikha ng isang hindi sinasadya ngunit palagi ang pagbabantay. Tinawag ito ng mga mananaliksik na sentinel behavior, gawing sentinela. Ito ay isang penomeno na naobserbahan sa mga ibon na lumilipat at iba pang mga hayop na sosyal, ngunit hindi pa kailanman na idokumento sa mga tao sa ganitong paraan. Hindi kailangan ng mga hadzabe na magtalaga ng mga bantay dahil ang kanilang sariling biolohiya ay nag-evolve upang matiyak na laging mayroong alerto. Isipin ito. 50,000 taon ng natural selection ang humubog sa mga pattern ng pagtulog ng populasyong ito upang lumikha ng isang organikong sistema ng pagmamatsyag nang hindi nangangailangan ng disiplinang militar o mga schedule ng duty. Ang mga matatanda na sa mga lipunang kanluranin ay madalas na nagrereklamo ng insomnia at putol-putol na pagtulog, sa gitna ng mga hadzabe ay nagsisilbing isang mahalagang tungkuling ebolusyonaryo. Sila ang mga natural na sentinela sa mga unang oras ng madaling araw, kung kailan ang karamihan sa mga mas batang matatanda ay mahimbing pa ang tulog. Ngunit ang natural na pagbabantay ay bahagi lamang ng estratehiya. Ang kabilang bahagi ay nasa mga kamay ng mga kalalakihan. Ang isang tradisyonal na busog ng hadzabe ay may sukat na humigit kumulang 1 metro at 80 sentimetro ang haba, halos kasing taas ng isang adultong lalaki. Ito ay gawa sa nababaluktot na kahoy ng mga partikular na puno, ang Dombeya kirki o ang Brewia bicolor, na ginagawa sa loob ng 2 o 3 araw hanggang sa maabot ang perpektong kurbada. Ang proseso ay kinabibilangan ng pagpapainit sa kahoy sa mainit na abo, unti-unting pagbaluktot nito gamit ang mga sanga ng puno bilang suporta, paglalagay ng taba ng hayop o pagkit ng bubuyog upang maiwasan ang pagbibakbak, at pag-uulit ng cycle ng 12 ng beses hanggang ang busog ay magpakita ng isang makinis at pantay na arko. Nang subukan ng antropologong si James Woodburn ang mga busog ng hadzabe sa field gamit ang isang spring balance, natuklasan niya na kinakailangan ng puwersa na mahigit sa 45 kilo, katumbas ng 100 libra, upang ganap na mahila ang tali ng isang karaniwang busog. Ang mga mas bagong pag-aaral, na inilathala noong 2017,
ay nakakita ng mga traction force na nag-iba sa pagitan ng 22 at 60 kilo na may average na 31 kilo. Bilang paghahambing, ang mga modernong Olympic bows na ginagamit ng mga sinanay na atleta ay karaniwang nangangailangan ng sa pagitan ng 18 at 25 kilo ng puwersa. Ang mga Olympic archers ay pumapana sa layo na 70 metro gamit ang mga busog na idinisenyo para sa katumpakan. Ang mga mangangasong hadzabe ay pumapana sa layo na 23 hanggang 45 metro gamit ang mga busog na idinisenyo para sa hilaw na lakas. Mas gusto nila ang mga busog na mahirap hilahin dahil nangangaso sila sa malapitan, tahimik na lumalapit sa huli hanggang sa sila ay sapat ng malapit para sa isang siguradong tira. At dito pumapasok ang elemento na nagpapabago sa mga busog na ito upang maging tunay na nakamamatay na sandata. Ang mga pana ng hadzabe ay may lason. Hindi basta-bastang lason. 3 partikular na uri ng mga toxin na kinuha mula sa mga lokal na halaman ang tradisyonal na ginagamit, ang panjube, na kinuha mula sa Adenium obesum, isang succulent na kilala bilang dessert rose, ang shanjo, na nagmula sa mga buto ng Strophanthus emini, at ang kalakasi, na nakuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa mga kalapit na tribo dahil hindi ito tumutubo sa teritoryo ng mga hadzabe. Ang panjube ang pinakakaraniwan. Ang mga lalaki ay pumuputol ng mga sanga ng halaman o dinidikdik ang puno habang nakatanim pa sa lupa, kinukuha ang gatas na dagta, pinapakuluan hanggang sa ganap na sumingaw ang tubig, at ang natitira ay isang itim at malagkit na substansya na maaaring dalhin bilang isang bola, parang luwad hanggang sa sandali ng paggamit. Kapag dumating ang oras upang ihanda ang mga pana, ang mga ngaso ay gumagamit ng isang maliit na patpat upang haluin ang lason sa loob ng isang shell ng mussel sa tabang na nagsisilbing sisidlan. Isang maliit na halaga ang inilalagay sa paligid ng metal na dulo ng pana. Ang lason ay hindi sumisira sa karne ng hayop, ito ay kumikilos sa cardiovascular system, hindi nito kinokontamina ang mga kalamnan na kakainin. Kapag natamaan, ang hayop ay maaaring magpatuloy sa pagtakbo sa loob ng ilang panahon, ngunit alam ng mga ngaso na sapat na ang sundan ang bakas. Gagawin ng lason ang trabaho nito. Ang parehong mga busog at lason na panang ito na nagsisilbi sa pangangaso ng mga impala, zebra, at giraffe ay nagsisilbi rin sa pagtatanggol sa kampo. Isipin ang sikolohiya ng isang mandaragit. Ang mga leon at leopardo ay mga opportunist. Kinakalkula nila ang panganib laban sa gantimpala bago ang bawat pag-atake. Ang isang sugatang kalabaw ay kumakatawan sa isang madaling pagkain. Ang isang grupo ng mga taong alerto, armado, sa paligid ng isang apoy, ay kumakatawan sa isang kalkuladong panganib na bihirang sulitin. Natutunan ng mga hadzabe, sa loob ng libu-libong taon, na ang pinakamahusay na depensa laban sa mga mandaragit ay hindi ang hilaw na lakas, kundi ang palagiang pagpapakita na ang isang pag-atake ay magkakaroon ng mga kahihinatnan. Ang mga lalaking hadzabe ay may mga peklat sa katawan na nagsasalaysay ng mga kwento. Mga peklat mula sa pangangaso. Mga peklat mula sa kagat ng ahas. Mga peklat mula sa pagkahulog sa mga baobab habang kumukuha ng pulot. Mga peklat mula sa mga pag-atake ng leopardo. Ang mamamahayag na si Michael Finkel, sa isang ulat para sa National Geographic, ay inilarawan ang katawan ng isang mangangaso na nagngangalang onwas bilang isang hieroglyph ng isang buhay sa savanna. Kalahati na lang ng kanyang mga ngipin ang natitira. Mga marka mula sa mga pana, kutsilyo, alakdan at mga tinik. At isang peklat mula sa isang enkwentro sa isang leopardo kung saan siya ay nakaligtas. Dahil ang mga hadzabe ay hindi lamang nagtatanggol sa kanilang sarili mula sa mga mandaragit. Sila ay nangangaso sa kanila. Ang ilang mga tribong hadzabe ay nagsasama ng mga leon, leopardo, at iba pang mga mailap na pusa sa kanilang dieta. Kapag natagpuan nila ang lokasyon ng isang huli na napatay ng isang malaking pusa, madalas nilang sinusubukang itaboy ang mandaragit upang nakawin ang bangkay. Ito ay isang gawain na kilala bilang scavenging pagpulot na kumakatawan sa pagitan ng 15 at 25% ng lahat ng karne na kinakain ng mga hadzabe. Naririnig nila ang mga tawag ng saklolo ng mga biktima na inaatake at tumatakbo patungo sa tunog, hindi para tumakas, kundi para imbestigahan kung may pagkakataon para sa pagkain. Isipin ang eksena. Isang grupo ng mga lalaking hadzabe, armado ng mga busog na may 45 kilong traction force at mga lason na pana, na tumatakbo patungo sa unggol ng isang leon na kababagsak pa lamang ng isang huli. Alam nila ng eksakto ang kanilang ginagawa.
Kilala nila ang pag-ugali ng mandaragit, alam nila kung kailan ito vulnerable, alam nila kung paano ito pipilitin na iwanan ang kanyang pagkain. Hindi ito kapangahasan. Ito ay estratehiyang pinino ng 50 milenyo ng pagsasanay. At ang mga mandaragit ay natututo. Ang mga leon na naninirahan sa mga teritoryo ng Hadzabe ay natututo, sa loob ng mga henerasyon, na ang maliliit na bipedal primates na iyon sa paligid ng mga apoy ay hindi madaling huli. Sila ay, sa katunayan, mga kakumpetensya. Sila ay mga nilalang na maaaring makasugat ng nakamamatay gamit ang mga lason na proyektil na pinapana mula sa malayo. Sila ay mga nilalang na hindi tumatakas, na hindi nagpapakita ng tipikal na takot ng mga biktima. Ang mitolohiyang Hadzabe ay sumasalamin sa masalimuot na relasyong ito sa malalaking pusa. Isa sa kanilang mga kwento ay nagsasabi na ang diyosang si Ishoko ay ginawang mga leopardo ang mga katawan ng isang pamilya ng mga masasamang higante matapos silang mapatay ng isang mabait na ahas. Pagkatapos ay ipinagbawal ni Ishoko sa mga leopardo ang pag-atake sa mga tao, maliban na lamang kung sila ay unang masugatan ng isang pana. Ito ay isang kwento na nag-encode ng praktikal na kaalaman sa anyo ng mito. Ang mga leopardo ay karaniwang umiiwas sa mga tao, maliban na lamang kung sila ay naramdamang banta o na-corner. Ang mga kampo ng Hadzabe ay hindi pinipili ng basta-basta. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa mga matataas na lugar, mga tuktok ng mabatong burol na kilala bilang kopjes, na nag-aalok ng malawak na tanawin sa paligid at nagpapahirap sa mga tahimik na paglapit. Ang mga dampa ay inilalagay sa paraang ang anumang kahina-hinalang paggalaw ay makikita mula sa maraming anggulo. At ang gitnang apoy, kahit na mahina ang alab, ay lumilikha ng isang sona ng liwanag na nagpapahina sa loob ng mga panggabing mandaragit na lumapit. Hindi ito paranoia. Ito ay pragmatismo na binuo sa loob ng mga panahon. Ang mga Hadzabe ay natutulog sa labas hindi dahil sa kawalan ng pagpipilian, kundi dahil sa kagustuhan. Ang mga dampang gawa sa damo ay nagsisilbi pangunahin para sa proteksyon, laban sa ulan at para sa pribasya, hindi bilang mga kuta. Marami ang mas gustong humiga ng direkta sa ilalim ng mga bituin, kung saan makikita nila ang langit at mararamdaman ang simoy ng hangin. Ang mga kulambo na ipinamahagi ng mga programa sa kalusugan ng gobyerno ng Tanzania ay madalas na ginagamit. Ang mga ito ay magaan, nagpoprotekta sa mga kababaihan at mga bata, at pinapayagan silang magpatuloy sa pagmamasid sa mga bituin bago makatulog. Isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin nito. Isang sambayanan na naninirahan sa teritoryo ng mga leon at leopardo ay pinipiling matulog na may tanawin sa bukas na langit. Hindi dahil sila ay iresponsable, kundi dahil nakabuo sila ng isang sistema ng proteksyon na napakahusay kaya nagagawa nilang magkaroon ng ganitong karangyaan. Kabanata 2, Yani karunungang tumatawid, yay milenyo ang mga batang lalaking Hadzabe ay nagsisimulang matutong gumawa ng mga busog at pana sa edad na humigit kumulang 3 taon. Hindi sa mga formal na klase, hindi sa mga paaralan, kundi sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga nakatatanda at paggaya sa kanilang mga galaw. Sa edad na 5 o 6, kaya na nilang gumawa ng mga gumaganang miniature. Sa edad na 10, sumasali na sila sa mas maliliit na pangangaso, na tinatarget ang mga ibon at maliliit na mamalya. Sa edad na 15, sila ay ganap na mga archer, na kayang gumawa ng sarili nilang mga sandata mula simula hanggang dulo at tumama sa mga gumagalaw na target sa layo na 30 metro. Ito ay isang sistemang pang-edukasyon na gumana ng walang hinto sa loob ng 50,000 taon. Masdan ang proseso ng paggawa ng isang pana. Ang baras ay gawa sa magaan at tuwid na kahoy na madalas na pinapainit sa apoy upang mahubog. Ang dulo, na tradisyonal na gawa sa buto o bato, ngayon ay mas karaniwang hinuhubog mula sa metal, na nakuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa kalapit na tribong Datoga, na mga kilalang panday. Ang mga Hadzabe ay nagpapalit ng pulot, mga balat, at karne para sa mga dulo ng pana, kutsilyo, at iba pang kagamitang metal. Ito ay isang simbayotikong relasyon na umiiral na sa loob ng mga henerasyon, sa kabila ng mga makasaysayang tensyon sa pagitan ng dalawang tribo. Ang tali ng busog ay tradisyonal na gawa sa mga ligament ng lig ng eland, kalabaw, o zebra, o mula sa mga litid ng giraffe. Ngayon, ang mga taling nylon na nakuha sa pamamagitan ng kalakalan ay mas karaniwan dahil mas matagal ang mga ito at mas madaling palitan. Ang mga Hadzabe ay hindi mga nostalgic purists na tumatanggi sa anumang panlabas na impluensya. Sila ay mga pragmatiko na gumagamit ng kung ano ang mas mahusay na gumagana habang pinapanatili ang kung ano ang hindi kailangang baguhin.
Ang isang tipikal na busog ay tumatagal ng ilang buwan bago kailangang palitan. Maaari itong mabali habang nangangaso, maaari itong mawala, o maaari lamang itong mawala ng pagkalastiko sa paggamit. Ngunit ang isang mangangasong hadzabe ay kayang gumawa ng bagong busog sa loob ng 2 o 3 araw gamit lamang ang isang palakol, isang kutsilyo, at ang mga materyales na magagamit sa savana sa kanyang paligid. Ang kakayahang ito na gumawa ng sariling mga kagamitan mula sa wala sa anumang lugar ang nagpapahintulot sa mga hadzabe na mamuhay bilang mga tunay na nomad. Tuwing 2 o 3 linggo, sa average, ang kampo ay lumilipat. Ang mga dahilan ay nag-iba-iba, ang mga lokal na mapagkukunan ay maaaring nauubos na, maaaring may mga interpersonal na hidwaan na mas madaling malutas sa pamamagitan ng distansya kaysa sa komprontasyon, o maaaring simpleng may kagustuhan lamang na magbago. Ang mga hadzabe ay walang konsepto ng eksklusibong teritorial na pagmamay-ari. Kung ang ibang grupo ay gumagamit ng isang lugar na dati nilang madalas puntahan, sila ay pupunta na lamang sa ibang dako. Ang hidwaan ay iniwasan. Ang paggalaw ang solusyon. Ang palagiang mobilidad na ito ay nagsisilbiring proteksyon. Ang mga mandaragit na natututo sa lokasyon ng isang kampo ng tao at nagsisimulang umaligid sa malapit ay agad na matutuklasan na ang kampo ay naglaho na. Walang mga predictable na pattern na maaaring samantalahin. Walang mga routine na dapat pag-aralan. Ang mga hadzabe ay mga gumagalaw na target na hindi kailanman nananatili ng sapat na matagal sa isang lugar upang maging vulnerable. Isipin ang lawak ng kaalaman na kinakailangan upang mabuhay ng ganito. Ang isang adultong hadzabe ay kilala ang bawat pulgada ng teritoryo na may 1,500 kilometro kwadrado na tinitirhan ng kanyang tribo. Alam niya kung saan makakahanap ng tubig sa panahon ng tagtuyot sa pamamagitan ng pagmamasid sa pag-ugali ng mga halaman at hayop. Alam niya kung aling mga ugat ang nakakain at alin ang nakakalason. Alam niya ang mga landas ng migrasyon ng mga hayop, ang mga cycle ng pamumunga ng mga baobab, ang mga lugar kung saan ang mga mailap na bubuyog ay gumagawa ng mga bahay pukyutan. Ang huling impormasyong ito, tungkol sa mga bubuyog, ay nagbubunyag ng isa sa mga pinakaluwar karaniwang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga tao at kalikasan na naidokumento na. Mayroong isang ibon na tinatawag na Indicador Grande, o indicator sa Latin, na nagtatag ng isang simbayotikong relasyon sa mga hadzabe sa loob ng libu-libong taon. Ang ibon ay naghahanap ng mga bahay pukyutan na nakatago sa mga puno o bato, ngunit hindi niya kayang makuha ang pulot ng mag-isa dahil atakehin siya ng mga bubuyog. Kaya naghahanap siya ng mga tao. Lilipad siya patungo sa isang mangangasong hadzabe, maglalabas ng isang katangi-tanging tawag, at magsisimulang lumipad sa isang partikular na direksyon, pana-panahong humihinto upang suriin kung sumusunod ang tao. Ang mga ngaso ay sumasagot gamit ang mga partikular na pagsipol na nagpapatunay na naintindihan niya ang mensahe. Ang ibon ay patuloy na gumagabay hanggang sa bahay pukyutan. Ang tao ay gumagamit ng usok upang patahimikin ang mga bubuyog, binubuksan ang bahay pukyutan gamit ang kanyang palakol, kinukuha ang pulot, at nag-iwan ng mga piraso ng honeycomb na may pagkit para kainin ng ibon. Pareho silang nakikinabang. Ang pakikipagtulungang ito ay gumagana na sa loob ng napakahabang panahon kaya ang mga hadzabe ay bumuo ng isang partikular na bokabularyo ng mga pagsipol upang makipag-usap sa mga Indicador Grande. Ito ay isang kooperasyon sa pagitan ng mga species na malamang na umiiral na sa loob ng libu-libong taon, bago pa man ang anumang anyo ng domestikasyon o pakikipagtulungan ng tao sa mga hayop. Ang pulot ay kumakatawan sa isang mahalagang bahagi ng dieta ng hadzabe, lalo na sa ilang panahon ng taon. Ang mga lalaki ay umaakyat sa mga baobab na may taas na hanggang 20 metro, nang walang kagamitang pangkaligtasan, upang maabot ang mga bahay pukyutan na nakatago sa mga butas ng puno. Ang mga peklat mula sa pagkahulog ay karaniwan. Ngunit ang pulot ay sulit sa panganib, ito ay isang puro na pinagmumulan ng enerhiya, asukal, at mga sustansya na nagpuno sa karne ng huli at sa mga tuberya at prutas na kinokolekta ng mga kababaihan. Ang mga kababaihang hadzabe ang responsable sa humigit kumulang 80% ng caloric na pagkain ng grupo sa pamamagitan ng pangongolekta. Gamit ang mga panungkit na patpat, hinuhukay nila ang mga tuberya at nakakaing ugat. Nangongolekta sila ng mga prutas ng baobab na ang mga buto ay mayaman sa bitamina C, nakakahanap sila ng mga berry, mani, at iba pang masustansyang halaman na madalas na binabaliwala ng mga lalaki sa kanilang mga ekspedisyon sa pangangaso.
Ang mga bata ay natututong lumahok sa pangongolekta mula sa murang edad, kinikilala ang mga nakakaing halaman bago pa man sila matutong magsalita ng mahusay. Ang paghahati ng gawain ito ay hindi mahigpit o hierarkikal. Ang lipunang Hadzabe ay malalim na egalitaryo. Walang mga formal na pinuno. Walang mga permanenteng leader. Ang mga desisyon ay ginagawa sa pamamagitan ng konsensus. Kung may hindi sumasang-ayon sa desisyon ng grupo, simpleng aalis siya upang sumama sa ibang kampo. Ang kalayaan ng individual ay ganap, walang sinuman ang maaaring pumilit sa isa pang Hadzabe na gawin ang anumang bagay. Ang radikal na egalitarianismong ito ay umaabot hanggang sa pamamahagi ng pagkain. Kapag ang isang mangangaso ay nakapatay ng isang malaking huli, ang karne ay hinahati sa lahat ng mga miyembro ng kampo, hindi lamang sa kanyang pamilya. Ang mangangaso ay hindi nakakatanggap ng mas malaking bahagi dahil siya ang gumawa ng trabaho. Ang pag-ipon ng mga mapagkukunan ay hindi hinihikayat sa lipunan. Ang kayamanan, sa diwa ng Hadzabe, ay hindi nasa pagkakaroon ng mas marami, kundi sa pagiging bahagi ng isang network ng mga relasyon kung saan ang lahat ay nagbabahagi. Isipin ang mga implikasyon nito para sa kolektibong proteksyon. Sa isang lipunan kung saan walang sinuman ang mas mahalaga kaysa sa iba, kung saan ang lahat ay nagbabahagi ng mga mapagkukunan at responsibilidad, ang kaligtasan ng bawat individual ay literal na responsibilidad ng lahat. Ang natural na pagbabantay sa gabi, kung saan laging mayroong gising, ay gumagana dahil ang lahat ng mga miyembro ng grupo, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, ay kabilang sa isang sistema kung saan ang kolektibong kapakanan ay hindi maihihiwalay sa individual na kapakanan. Ang mga Hadzabe ay walang organisadong relihiyon sa diwa na binuo ng mga lipunang agrikultural. Hindi sila nagtatayo ng mga templo. Hindi sila nagpapanatili ng mga pari. Hindi sila nagsasagawa ng mga detalyadong seremonya na may mga nakatakdang kalendaryo. Ngunit mayroon silang mayamang tradisyon ng mga tabuo at espiritual na gawain na nakasentro sa konsepto ng epeme, isang kategorya ng mga pag-ugali at kaalaman na limitado na namamahala sa mahahalagang aspeto ng buhay panlipunan. Ang ilang mga karne, halimbawa, ay epeme at maaari lamang kainin ng mga lalaking inisyado na, sa mga partikular na lugar, malayo sa mga kababaihan at mga bata. Ito ay isang anyo ng regulasyong panlipunan na lumilikha ng mga pagkakaiba nang hindi lumilikha ng mga permanenteng hierarkiya. Ang lahat ng mga lalaki ay kalaunang nagiging inisyado. Ang kaalaman sa epeme ay ibinabahagi sa mga henerasyon. At ang sistema ay gumagana upang mapanatili ang pagkakaisa ng lipunan nang hindi nangangailangan ng sentralisadong otoridad. Ang kamatayan sa gitna ng mga Hadzabe ay tinatrato ng may naturalidad na ikinagugulat ng mga kanluraning tagamasid. Walang mga detalyadong libing. Walang mga marker sa libingan. Sa kasaysayan, ang mga katawan ay iniwan lamang sa kabubatan upang kainin ng mga hyena, isang pagbabalik sa natural na cycle na hindi itinuturing na nakakababa, kundi bilang nararapat. Ngayon, ang karamihan sa mga Hadzabe ay inililibing ang kanilang mga patay sa mabababaw na hukay, tinatakpan ng ilang tuyong sanga, at nagpapatuloy sa buhay. Walang sentimental na pagkapit sa mga lugar o bagay. Walang akumulasyon ng mga material na alaala. Walang mga dambana para sa mga ninuno. Ang mahalaga ay ang mga kasalukuyang relasyon, ang buhay na grupo, ang mga kagyat na pangangailangan. Ito ay isang pilosopiya ng buhay na radikal na naiba sa mentalidad ng pag-ipon na nagpapakilala sa mga lipunang agrikultural at industrial. Ang parehong pilosopiyang ito ay nalalapat sa relasyon sa mga mandaragit. Ang mga Hadzabe ay hindi nagagalit sa mga leon o leopardo. Hindi nila ito itinuturing na mga kaaway na dapat lipulin. Sila ay mga kapwa na ninirahan lamang sa parehong teritoryo, mga kakumpetensya para sa mga mapagkukunan, mga nilalang na karapat-dapat sa respeto, ngunit hindi sa nakaparalisang takot. Ang pakikipamuhay ay posible dahil walang panig ang naghahangad ng ganap na panginibabaw. Sa huling 100 taon, ang mga Hadzabe ay nawalan ng humigit kumulang 70% ng kanilang tradisyonal na teritoryo. Ang mga magsasaka, mga pastol, mga pribadong reserba para sa pangangaso, at mga proyekto ng gobyerno ay patuloy na sumasakop sa kanilang mga lupain. Noong 2007, ang lokal na gobyerno ay pinaupahan ang 6,500 kilometro kwadrado ng mga lupang katabi ng lambak ng Yaeda sa pamilyang Maharlika na Al Nahyan ng United Arab Emirates, para gamitin bilang isang pribadong reserba para sa pangangaso. Ang mga Hadzabe na nangangaso sa teritoryong iyon sa loob ng libu-libong taon ay pinagbawalan ng magpatuloy.
Noong 2011, ang mga kinatawan ng Hadzabe ay sa wakas nakakuha ng mga karapatan sa nakagawiang pananakop sa humigit kumulang 23,000 ektarya, isang teritoryo na mas maliit kaysa sa tradisyonal, ngunit protektado ng batas. Ang isa pang 36,000 ektarya ay inilaan para sa mga Datoga, ang kanilang mga kapitbahay na panday. Ito ay isang bahagyang tagumpay sa isang mahabang kasaysayan ng mga pagkawala. Ngayon, mas mababa sa 350 Hadzabe ang nabubuhay pa sa tradisyonal na paraan ng pamumuhay ng mga tunay na hunter-gatherers. Sa 1,200 hanggang 1,300 miyembro ng tribo, ang karamihan ay bahagyang naisama na sa ekonomiya ng turismo na nabuo sa paligid ng lawa ng Iyasi. Ang mga grupo ng mga bisita ay nagbabayad upang sumama sa mga pangangaso sa umaga, upang masdan ang paggawa ng mga busog at pana, upang maranasan ng panandalian ang isang buhay na ang kanilang sariling mga ninuno ay namuhay 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang turismo ay nagdadala ng pera, ngunit nagdadala rin ito ng mga problema. Ang alak, na ipinakilala sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa panlabas na mundo, ay naging isang seryosong issue. Ang mga kamatayan dahil sa pagkalasing sa alak, na halos hindi umiiral ilang dekada na ang nakalilipas, ay madalas nang nangyayari ng may nakababahalang dalas. Ang mga tradisyonal na kaalaman ay nawawala kapag ang mga kabataan ay gumugugol ng mas maraming oras sa pakikipag-ugnayan sa mga turista kaysa sa pag-aaral mula sa mga nakatatanda. At gayunpaman, ang mga Hadzabe ay nagpapatuloy. Gabi-gabi, sa mga burol sa paligid ng lawa ng Iyasi, ang maliliit na apoy ay nagbibigay ng tuldok sa kadiliman ng Afrika. Hindi marami, marahil 40 o 50 sa buong rehiyon. Ang bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa isang kampong Hadzabe. Ang bawat isa sa kanila ay isang buhay na hamon sa pinakamalalaking mandaragit ng kontinente. Ang bawat isa sa kanila ay nag-aalab na sa loob ng 50,000 taon. Ang proteksyon ng mga Hadzabe laban sa mga leon at leopardo ay hindi nagmumula sa isang solong teknik o teknolohiya. Ito ay nagmumula sa isang pinagsama-samang sistema kung saan ang bawat elemento ay nagpapatibay sa iba. Ang natural na pagkakaiba sa mga pattern ng pagtulog ay tumitiyak sa palagiang pagbabantay. Ang malalakas na busog at mga lason na pana ay nagbibigay ng kakayahan sa depensa at kontra-atake. Ang malalim na kaalaman sa teritoryo ay nagpapahintulot na pumili ng mga lugar ng kampo na madaling maipagtanggol. Ang palagiang mobilidad ay pumipigil sa mga mandaragit na matutunan ang kanilang mga routine. Ang egalitaryong estrukturang panlipunan ay tumitiyak na ang lahat ay nakatuon sa kolektibong proteksyon. At ang pragmatikong mentalidad, na walang nakaparalisang takot o hindi kinakailangang agresyon, ay nagpapahintulot sa pakikipamuhay sa mga nilalang na madaling makakapatay sa sinumang taong hindi handa. Ang mga Hadzabe ay hindi nag-iwan ng mga pyramid. Hindi sila nagtayo ng mga monumento. Hindi sila nagsulat ng mga libro. Ngunit dala nila sa loob nila ang isang bagay na walang modernong sibilisasyon ang nakapagpreserba, ang sining ng pamumuhay ng may balanse sa mundong nakapaligid sa kanila. Ang bawat gabing lumilipas ng walang mga pader, ang bawat umagang sumisikat matapos matulog sa ilalim ng mga bituin sa teritoryo ng mga leon, ay isang tahimik na tagumpay ng 50,000 taon ng naipong karunungan. Habang ang modernong mundo ay nagtatayo ng higit at higit pang mga hadlang sa pagitan ng sarili nito, sa pagitan ng kalikasan, sa pagitan ng alam at ng hindi alam, ipinapakita ng mga Hadzabe na ang tunay na proteksyon ay hindi laging nagmumula sa mga pader. Ito ay nagmumula sa pag-unawa, sa pagmamasid, sa paggalang sa mga ritmo ng isang mundo na umiiral na bago pa tayo at patuloy na iral pagkatapos natin. Marahil ang pinakamalaking lihim ng mga